May higit 60 pangalan na po ang COMELEC ng magkakatakbo o makakatakbo na senador sa 2025 midterm elections. Pero ang listahan pong ito ay pwede pang madagdagan o mabawasan. Magbabalita Simon Gualvez. Abalos, Adonis, Ahmad, Andamo, Aquino, Arambulo, Arellano, Balyon. 66 na pangalan ang inaprubahan ng COMELEC NBank para tumakbo sa 2025 midterm elections. Mula yan sa 183 naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Kasama sa mga pangalang makakapasok sa balota ang mga re-electionist na nagtrabaho sa gobyerno at mga kilalang personalidad. Kasama rin kahit yung mga hindi pa masyadong matunog na pangalan. Pinagbatayan natin yung kanilang political history, yung kasaysayan. Tumakbo na ba sila before? Sila ba ay na-disqualify na o na-cancel na ang kanilang candidacy dahil sila ay diniklara na rin nuisance? Ito bang mga taong ito kahit paano maaaring hindi kilala ay may mga supporters? Base sa listahan, 6 sa bawat 10 ay miyembro ng mga malalaking political parties o malalaking organisasyon. 4 naman sa bawat 10 ay dati nang nasa politika o mga old-timers maaaring sa Senado, Kongreso, Ehekutibo o LGU. Isa lang sa bawat 4 na kandidatong aprobado ay tumatakbong independent. Pero 6 out of 10 lamang sa kanila ang walang koneksyon sa ibang politiko o political parties. Paglilinaw naman ng COMELEC, walang halong diskriminasyon ng pagpili nila sa mga kwalipikadong kandidato. Wala po kaming dinisqualify dahil sa kahirapan, dahil sa wala silang pera. Makakatakbo rin nga sa eleksyon ang nakakulong na si Pastor Apollo Kibuloy. Wala pa naman daw kasing hatol sa mga kasong kanyang kinakaharap. Ayon pa sa COMELEC, pwede pa rin mawala ang pangalan ng kandidato kung may maghahain ng cancellation o disqualification case. Pwede po i-file yan 25 days after the date of the filing of the certificates of candidacy. Ang inilabas na 66 na pangalan, pwede pa raw madagdagan mula sa natitirang 117 senatorial aspirants. Paglilinaw ng COMELEC, hindi pa may tuturing sa ngayon na nuisance ang nasa 117 na mga senatorial aspirants. Pero nakatakda ng dinggin sa 2 dibisyon na ahensya ang mga aplikasyon nito kung saan kailangan nilang mapatunayan na hindi nga sila masasabing nuisance o panggulo lamang. Para hindi matambakan ng mga nuisance candidate, pinag-aaralan na ngayon ng COMELEC na i-criminalize o kasuhan ang mga mapatunayan na nanggugulo lamang sa eleksyon. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Nakatakda pong magsagawa ng electronic raffle ng party list groups ang COMELEC bukas. Sa pagitan po nito ay matutukoy ang order of listing ng bawat grupo sa official ballot para sa 2025 midterm elections. At sa punto pong ito ay makakasama natin si COMELEC Chairman George Garcia. Chairman, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Sir Jovi, at magandang tanghali rin po sa mga kababayan natin. Okay, so may mga nagtatanong kasi, Chairman, bukas na ninyo gagawin yung raffle eh. Sabi nila, bakit daw hindi lang alphabetical? Pero importante na maipaliwalag natin sa kanila kung bakit nga hindi at bakit importante yung raffle tomorrow. Sir Joey, dati-dati kasi pagka nagpapa-accredit dahil nga sa ina-alphabetical yung pangalan ng mga party list organizations or political parties, abay kanya-kanyang AAAA, kanya-kanyang 1111. So para po maiwasan yan, minarapat po ng COMELEC na iparaffle na lamang yung numero nila sa pagkakaayos sa ating balota. So hindi nangangahulugang ikaw ay nagsisimula sa letter A o nagsisimula sa number 1, ikaw ay magiging number 1 din o kaunahan sa ating pong balota. Kaya bukas po napaka-importante yan at gagawin po natin yan alas 9 ng umaga kasama ang representante ng 156 na party list organizations na magpa-participate po sa ating halala sa 2025. Chairman, yun nga, magbubunutan na bukas o iraraffle na yung kanilang pagkakasunod-sunod sa balota. Pero dahil bukas pa yung pwedeng mga petisyon o kaya reklamo towards itong mga grupo na to, ay hindi pa naman final kung sakali aalisin lang sila sa listahan. Ganun ba? Opo, Sir Joby, kung sakasakali, halimbawa nakabunot na po yung isang party list organization o political party ng kanilang numero. Pagkatapos biglang may nag-file ng petition to disaccredit o tanggalan ng accreditation yung party list organization, huwag po mag-alala sa bayanan, hindi po kami mag-uulit ng raffle. Maaaring mabungi lamang po yung mismong numero na yan. Halimbawa sila ay nasa 100, halimbawa po sabihin natin nasa 200. Tapos sila ay na-disqualify o na-cancel, o di mag-199 tapos sa susunod na 201 na po. Yan, okay. Malinaw po yan, Chairman. Kahapon kami tumingin doon sa inyong paglalahad ng listahan ng 66 na mga pwede na namin tawagin sa media ng mga kandidato para sa pagkasenador. At sabi nyo nga ay pwede pa ito madagdagan o mabawasan. Mula po nung inanunsyo na meron na bang mga kumilos para questionin yung ilan doon sa mga nasa listahan?
Base po sa pagkakaalam natin, mukhang merong isang nag-file na kine-question yung kandidatura ng isang kandidato sapagkat mukhang mali daw yung nakuha na kona o hindi daw po galing sa otorisado ng partido yung kona na nai-attach niya sa kanyang certificate of candidacy. Bukod doon, wala naman po kaming natanggapan na ibang reklamo o ibang petisyon para ikansila yung kandidatura ng 66 na official ng kandidato, subalit partial na listahan pa po natin sapagkat Sir Joby, yung pong 117 pa na katulad na nabanggit kanina ay humaharap sa mga kasong petisyon to declare them as nuisance candidate. Bibigyan pa rin namin sila ng due process, ng pagkakataon, ipaliwanag kung sila ba ay nuisance o hindi. Hindi ko alam kung pwede nyo nang sambitin kasi may mga ulat kayo ng umaga na meron pong galaw doon sa kandidatura ni Pastor Apollo Quiboloy. Ito ba yung tinutukoy natin, Chairman? At meron ba kayong pwedeng i-share na detalye tungkol dyan? Tama po kayo, Sir Joey. At ang sabi po kasi nung nagpa-file na sila daw po may-ari talaga ng partido at yun daw po nakuhang kona nung nabanggit yung personalidad ay hindi galing sa lehitimo at otorisadong signatory o yung tagapirma ng kona ng mismong partido. Yan po ay kinakailangan namin i-resolve. Pero initially po gusto lang natin sabihin, sabi po kasi ng Supreme Court, Sir Joby, sa napakadami ng kaso para mag-constitute ng tinatawag na material misrepresentation, dapat ito yung nagre-refer sa age, citizenship, residency, registration bilang botante at literacy. Pag po outside nito, kasama yung 3 consecutive term, hindi po siya misrepresentation na makakancel ang candidacy. Siya po ay maaaring misrepresentation lang, pero po hindi po magre-resulta sa cancellation ng candidacy. Yan po yung isang bagay na dapat mapag-aralan din ng bawat isa. Na pagkabat tinanggal yung kanyang kona, ano ang mangyayari? Magiging independent candidate. Pagka ba nagkaganon, automatically ng cancel ang candidacy o declared na nuisance. Tatandaan po ng lahat, Sir Joby. Sa nilabas namin kahapon na 66 na mga aspirants, 17 po doon ay mga independent candidates, Sir Joby, and therefore, hindi porket wala kang partido, ikaw ay hindi na makakatakbo. Okay. Panghuli na lamang, Chairman, kasi ako yung membro dun sa group chat. Tuloy-tuloy yung mga activities ng COMELEC. So, kamusta po yung paghahanda? Dahil kahit na sa isang taon pa to at ang official na kampanya ay sa Pebrero pa at sa Marso, ay kamusta ang inyong mga preparasyon? Sir Joby, nasa punto po kami na talagang napakahigpit na po ng aming timelines. Kinakailangan sundin namin lahat ng timelines natin. 78,000 machines ang meron na po sa amin na di-deliver out of the 110,000 machines. Yung pong halos lahat ng peripherals, 100,000 na nasa atin. Nagko-conduct na po tayo ongoing ng source code review. 2 buwan po yan ang mangyayari. Magkakaroon po tayo ng international certification para sa sistema na nagagamitin natin. Magkakaroon po tayo ng field testing at saka yung mock election. At magkakaroon po tayo ng rollout ng ating makina ng 2 buwan mula po Disyembre hanggang Enero ng 2025. And at the same time, pinaghahandaan na rin namin paano i-deploy ang lahat ng mga kagamitan patungo sa 2025 national and local election. Pero Sir Joby, huwag kalilimutan ng lahat. Meron po tayong filing pa ng certificates of candidacy para po sa Bangsamoro na mangyayari sa November 4 to 9. Napaka-importante po yan. Unahan po kasi na eleksyon sa Bangsamoro yan para sa parlamento. Okay. Maraming salamat, COMELEC Chairman George Garcia. Thank you, sir.